Royet, andyan ka ba, Royet? Wala pa siya. Sir? Royet? Yeah, yes. Ano yun, natibidad? Sir, yung sa DL po, sir. Iba po yung nakakompute namin. Hindi ma-solve, sir. 702, sir. 702? Yes, sir. Pero negative naman yun. Negative. Same po, sir. 702 po. 702? Sige, 702 kung 702. Yung mga nakasagot ng 509. Negative yun, sir? Negative nga to. Tapos, mababawasan siya kasi pataas yung soil pressure. Pero kung similar triangle kayo, kung mag-similar triangle kayo ay you can treat it as positive kasi as a whole naman na yon. Kaya lang kasi meron pa rin kayong DL na unknown dun kaya ganito parang consider pa rin yung negative sign dun. 702 ang lumalabas. Yes, sir. 702 point. Point ilan? 0.338, sir. 38. So, say 705 mm. Okay. Sige. Yung mga nakapag-solve, please verify na lang ha. Yan. Actually, dito naman i-check lang natin, kinukuha natin yung effective depth. Yes, of course. Pero let's i-compare natin dun sa punching kung saan yung mas mataas yung effective depth. So malamang sa malamang magse-safe na yon kung pipili natin yung pinakamataas. 4A. Okay, 4A. So going back, punta tayo ulit. VU. VU is PU less QU. Saan ko ba pwedeng isulat? So, dito na lang. Yung VU natin ay actual. 760 less QU natin 165.51724. Ang hirap. Teka, i-text na lang. Sa actual pa lang to Actual. Once i-equate natin. 51724 times area for tama ba? VU less QU times area ng punching. Yun ba yung sa V actual? Yun ba? Yes, sir. Yes. Go ahead. Yung AP ba dyan, sir, yung 0.4 plus D of squared? Hindi. Ang AP natin ay yung 0.4. Teka. Kaya na-imagine ko lang 0.4 D of over 2. 0.4 plus D of over 2 times yung AP ata, sir, kahit sir? 0.4 D of plus tama ba itong equation ko ng AP? Itong 0.4 plus D of over 2 ay ito yun. Itong nasa baba.
Itong horizontal. Tapos, itong 0.4 plus DAB, ito naman yun. Yung area for punching. Tama lang ba, Romel? Hindi ba pang B sub O yun, sir? Parang ganun. Hindi, area naman ng punching. Okay. Niles natin tong yung PU less QU times area ng punching. Sige, sir. Area ng column? Hindi. Wala na, nagbakasyon na yung utak mo, Asaya. Okay, equate natin sa allowable, which is 0.75 times 1 yung lambda nyo times 0.33. Tapos, square root ng 21 times B sub O. Tama yung B sub O nyo. 2 times 400 plus yung B sub O dyan sa taas. Para hindi ko na times B sub O times D up times D up. So, 760. Itong buong equation na to, i-multiply nyo pa ng 1,000. Tama ba? Tapos, dito naman ay kilonewton B sub O. As is na yata to. Tama na yata to. Times 1,000. Tama ba? O kayo na dyan sa pag-limit ng mga niya. So, may makuha kayong D-ab. Dapat. Aaron, saka JV Domingo, please solve. Kahit ibigay nyo na lang yung value ng D-ab. At saka Gov, isolve mo nga din Gov. I-correct nyo na lang din kung may mali dun sa equation, ha? Sige sir, sige.
Sir, 488.405 ata, sir. 488.405. 488.405. Say 490 mm. Gamit tayo, bar diameter natin dito, say, sige, 25 mm ang bar diameter natin. Aaron, JV, Gov, pa-confirm kung same na ang nakuha na the average. Aaron, meron na? Same lang po, sir. Sige, thank you, Gov. So, 490. So, para ma-check kung ano yung thickness natin, hindi, mamaya na tayo mag-arrive pala sa thickness. Yung DL na napapalabas ko ay 705. Okay, so going back, ito naman actually yung requirement para sa sa DL natin 705, sa beam shear natin siya kinuha. Sa D average naman ang lumalabas 490. Yun yung kailangan niya. So to compare kung ano yung thickness na pwede nating gamitin, di ba yung DL natin ay kung 705 yan, plus ang thickness ay thickness. Bakit malaki? Magkaiba siya ng magkaiba ng magkaiba ng shear failure yung pinag-checkan natin. So ibig sabihin hindi siya critical sa punching pero mas critical siya sa beam shear. Yun yung sagot, Romet. So for thickness, 705 yun yung nakuha natin na DL plus half nung bar diameter, kung 25 yun ay 0.5 ng 25 plus yung natin cover na 75 mm. Anong lalabas sana dyan? Or pwede din pala na sa thickness na tayo mag-round kasi magra-round rin lang tayo sa thickness, kaya wag na natin i-round sa DL. So gamitin ko pa rin 702.338 plus 0.5 plus 75. Okay, solve nga, Christian. Anong lalabas na thickness dyan? Seven, eight, nine. Saya ba't ang laki ng difference niya? Yun nga, magkaiba yung Sorry, akala ko si Romel. 789.838. 789.838. Say 790 mm. Ito yung requirement natin for thickness.
So, kung i-consider natin naman yung ano, ito yung para sa thickness. So, kung i-consider natin yung punching naman, syempre, thickness equal to yung the average kung parehas na ano na 25 mm gagamitin natin ay 488.405 plus yung the average natin plus the average sa gitna yan plus 25 mm and plus 75 nung lalabas lens. Paul Justin 588, inad ko na 588.405 say 590 mm. So critical, ito pa rin dito pa rin sa beam shear which is 790. Okay, please take note 790 mm. Yan ang magiging thickness natin ng footing para sa footing A. Okay? So sa problem na solve na yung what is the determine the depths of both footing A and B. So sa footing A 790 yung required. Okay, nakakalahati, papunta pa lang sa kalahati. Okay na tayo dyan. Are we good para dun sa thickness na footing A? Franz, nasundan? Yes, sir. Sige. Jodel? Diyan ka ba, Jodel? Yes, sir. Nasusundan po. Pwede na akong mag-move dun para sa footing B? Pwede na ba, Jodel? Yes, sir. Okay, so moving on para sa footing B. Ganun pa rin, ulitin pa rin natin yung process. Kaya lang, kung babalikan nyo, 711.2, check nyo nga dun sa shear diagram nyo. Punta lang tayo dito sa, syempre mag-iiba na to ha, kasi napalitan na tong value na to, 406 na yata to, 406 point something. 406 point something. Tapos, ito, as is pa rin, gawin nating unknown yung DL natin. 7, check for beam shear. So, 7112.0.2 plus D plus DL. Plus DL. Check, ano lang, para sa beam shear ng footing B, balikan lang natin to. Diba sabi natin at a distance DL, kung papansinin nyo, dito sa left side ng footing B, okay? Ito, footing B. Ito, 711.2. Ito, 528.8. Ngayon, kung kukunin ko yung DL, dito ako sa left side kukuha. Kasi kung sa right side, maliit lang tong 528. So, less than 528 na lang yung DL na lalabas dyan. So, malamang sa malamang, hindi dyan siya, hindi dito yung beam shear na critical. So, dito ako kukuha na part. So, at a distance DL, ito yon. Para yung ginawa lang din natin kanina. Hanapin natin to. Okay? Kung gusto nyo, punta na kayo dati sa value na to, i-add nyo na lang yung natitira dyan. Ito. I-add nyo to. Ito lang naman yung load dyan di ba? Yan lang yung load dyan. 182.4 plus ano yan. Kaya lang, syempre, dapat alam natin yung DL, di ba? Kaya dito tayo kukuha, dito sa site na to. Yan. 711.2. Positive yan. Since positive siya, i-less nyo lang ito. I-less nyo yan. Siyempre, kasi papunta kayo dyan sa baba I-less nyo to, itong portion na to, which is 406.769 times 0.2 plus DL naman. 0.2 plus DL ni footing B. Okay. Nasundan ba yun, Maverick? Yes, sir. Okay, sige. Pinaliwanag ko lang para makuha yung actual
beam shear ni footing B. So ito 'yon. 406 point something yata yan times 0.2 plus DL. So wala kayong mapapalabas na value diyan kasi unknown natin si DL. So wag niyo sundan to. So equate natin ngayon dito. Pero hindi na 0.6 yan kung hindi ay at ito ay 2,600. Tapos ito naman ay P sub O ay DL ay BW times DL. Ito DL times yung 0.17 pa. Equate nyo yung dalawa para makuha yung value ng DL. Wag na to. Hintayin ko. Siguro isolve ni Denrich at saka ni Ogril kung anong lalabas dyan na value ng DL para sa footing B. Christian, yes. May question, Christian? I-send ko pa rin mamaya itong PDF pero please take note sa mga dinisregard natin na solutions. Okay, balik tayo. Denrich at saka Ogril, are you there? Sinosolve nyo ba? Sige, paki-solve yung nalabas na DL dyan. Point 041 mm. Sige, wag na muna natin i-round. So, yan yung para sa DL. For punching naman, katulad pa rin ng ginawa natin kanina sa A. So, wag natin sundan to. Natin sundan yan. So, i-compute natin ay yung VU, which is 1240 less 165.51724 times yung B sub O, which is 0.4 plus area punching. Square nyo na lang yan. Times ko na lang. 0.4 plus D. Wala nang D over 2 dito kasi hindi naman nakasagad to. Square naman siya. So, D yan. Times 1,000 nyo na lang yan. Equate to, kasi sinulat-sulat ko pa. Equate to 0.75. Yung lambda na 1 times 0.33. Square root ng 21. Yung B sub O, 4 times ano lang naman yan, di ba? 4 times 0.4 plus D up. Yan yung B sub O times D up. Times D up. So may bahala na kayo mag-times ng 1,000, may mapapalabas kayong value ng D up. May nag-raise ng hand. Tignan natin, baka mas critical si square footing naman sa punching kaysa dito sa sa beam shear. Siguro i-solve ni Erickson at saka Jerome. Yan ba kayo? Erickson, Jerome, Sigrid. Anong lalabas na value ng D up?
Ayun ko. Meron pa tayong 9 minutes. Sa mga lost, ito yung V actual. VU na VP. Punching. Actual. Sir, 592 Yes. po. Ano yan? 592.617, sir. 592.617. Okay. 617. Sige, computin na natin yung thickness. Hindi ko na computin, sige, para makita nyo lang. O, thickness dito kung DL yung pag-uusapan. Thickness equal to 327.041 plus yung half ng 25 mm plus 75. Anong lalabas dyan? For 27.041 less 12.5. For o something ba? O Karen? Okay, compute nga. Thickness dito. 414.541, sir. 0.541. Okay, say 415 mm. Dito naman sa punching, ano magiging thickness natin considering yung punching 529.617 plus 25 mm plus 75, so equal to 629.617. Say 630 mm. Okay? So class, balikan natin. Dito sa footing B, ang pinakamataas na thickness na required ay 630. Sa footing A ay 7. Ano na palabas natin kanina? Ba't nawala? 790. 890. Ay. 790. So therefore, ang i-assume natin para pantay-pantay lang yung footing, yung thickness, gamitin natin ay 790 mm. Okay? Pero kung sa exam ay ano naman ay hindi sinabi na parehas yung magiging thickness. So sa footing A ang required thickness ay 790. Sa footing B ang required thickness ay 630. 630 mm. Okay? So para i-adapt, gamitin natin yung 790 na lang para pantay, para pagka nagpatong tayo ng beam or strap ay pantay pa rin siya. Okay? So for reinforcement ng footing A, sa footing A, gamitin natin from shear and moment diagram ang maximum moment nyo na tatama dun sa footing A. Okay? Balikan natin yung diagram nyo. Okay? Sa footing A, ang maximum moment, yes. Go ahead. Sa construction, pwedeng kahit hindi sila parehas? Oo, pero syempre ile-level mo. Maaring mas malalim yung isa compared dun sa isa. Para pantay pa rin pag pinatong yung beam nyo. Yung tie beam o strap nyo. Sige. Okay. So, for ease ng calculation, pagpantayin na lang natin, ang thickness ay 790. Kunin nyo na lang yung effective depth for that. Okay? So, reinforcement for footing A from shear and moment diagram. Sa shear and moment diagram natin, ang sakop ni footing A ay mula dito hanggang dyan.
Yan. Nandito. Ang maximum moment niya ay 706.06. Yan ang gagamitin natin moment para sa longitudinal. Okay? Hindi ko na i-ano pa yung pag-compute kasi alam nyo naman na moment ng longitudinal. Okay? Gagamitin natin for longitudinal ay 706. Alam nyo naman na rectangular yun. Rectangular siya. So, itong 706, ito yung makukuha nyo dyan. Siyempre, ang base nyo ay ginamit natin dito, 2.1. Yun ang base nyo. Okay? Para lang kayo nag-compute ng isolated na footing na dyan. Tapos, for transverse, hatiin natin sa dalawa. I-correct nyo na lang to ha. Ipaliwanag ko lang C plus D. DS ang gamitin nyo dito naman, DS. Okay? Kasi ang transverse natin ay dito. Nag-solve na tayo ng ganito kung maalala nyo. Nag-solve na tayo ng ganito. Yes, sir. Sige, DS yan. I-recompute nyo na lang yung mga nakukuha dyan. And for sa B naman, may instruction naman ako yung remaining dito. Alam nyo na yung pag-solve dyan. Tapos, reinforcement. Kanina sa longitudinal, dito pala yan sa taas na nakalagay. Sa transverse naman, dito na siya banda. Okay? Dito sa baba siya banda. Yun yung drawing niya na. Kasi yung longitudinal nyo negative, kaya sa taas siya nakalagay dyan dapat. So, hindi siya katulad nung ano natin na ganito. Na sa baba lahat. Hindi. Dito naman, nasa taas to kasi may strap ka na. Kasi may strap ka na dyan. Okay? So, yun yung drawing niyan. Baka lang sa exam lumabas. For footing B, magko-compute lang naman kayo ng magba-moment kayo dun sa mismong column. Katulad ng pag-solve natin ng without bending, katulad lang din ng ganun. Okay? Tapos, last na, i-shortcut ko lang na tayo ng time. Last na para dun sa strap beam, ito. For Vmax and Mmax for strap beam, refer pa rin kayo sa shear and moment diagram. Pero dun sa portion lang natatamaan para sa strap. Okay, para sa strap. So, ano yung portion na yon? Ano yung portion na yon? So, ito. Yan, lahat ng tatamaan ng para sa strap lang. Yung shear at saka yung moment para sa strap. Yun lang yung concern nyo. So, anong gamit nung shear, maximum shear para sa strap? Ito yon. Wait lang, nagahang. Para sa strap, ito. Kung saan yung edge boundary ng footing kasi nandun yung strap nyo. Okay? So, ang lumalabas na VU 182.4 MUI ito. So, now we assume that the footings and the strap beam will have the same thickness. Hindi, actually, pwede tayo mag-solve ng sariling thickness ni tawag nito, ni strap beam. So, wag natin gamitin yung thickness na yon. Hindi. Oo nga pala. Wala pala tayo ma-solve kasi kukunin pa lang natin yung base. Ano bang gusto nyo? Kumuha ng base o kumuha ng depth? Kasi pwede tayo mag-assume ng base actually para sa strap beam natin. So siguro mag-assume ako ng dito palitan natin. Okay? Hindi, tapusin na natin ngayon. Ito lang yan. Vmax natin 182/400. Naka-Newton to. Equate nyo lang sa, ito ay, ano ba to? Beam shear. Equate nyo sa beam shear. Gamit tayo ng base. If base is 800. Hindi, masyadong malaki. 500 lang siguro na base. 500 mm. 500 mm na base, kuha tayo na ano kaya yung depth niya. So, equate nyo lang ng 0.75 times 1 times 0.17 square root ng 21. Tapos, base natin ay 500.
Tapos DL natin. Yan. May masosolve kayo na DL nito. So tension, kung saan ilalagay yung tension bar. May masosolve kayong DL dyan. Yung DL na yan, gagamitin nyo mamaya dito sa pagkuha na ng reinforcement nung ano nyo, nung beam nyo. So gamit itong moment na to, you solve for the reinforcement. Okay? So ganun lang siya, ganun lang naman kadali itong strap footing. Ibigay ko tong ano nyo, itong PDF na to, pero please take note sa mga na-revise na mga solution. Okay? Ina-assume ko na na-gets nyo kasi kayo ay engineers na sa November. Ina-assume ko na deserve nyo yun. Kaya I assume na by mere following this PDF at yung diniscuss natin at yung mga na-revise ay masosolve nyo later on. Masosolve nyo yung reinforcement niyan. Okay? Okay na? Walang tanong, malamang kasi kayo ay engineers na sa November. So, paki-screenshot nga Karen at okay na? Sir, phone lang gamit ko. Si Jasaya na lang. Saya, paki-screenshot. Phone lang. Naka-phone lang ako. Yan, mga wala sa mga label. Sir, ako na lang. Okay, sige. Thank you. Please. Para na maki-fiesta. Okay na. Fiesta nyo sa tour? Maki-fiesta na tayo. Sige. Happy fiesta. Okay na? I-end ko na screenshot na. Okay na, sir, na-send me. Okay, thank you. May klase ako hanggang 1 to 5. Bye.